Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong Tuesday morning mga idol. Medyo maaga tayo ngayon kasi maaga tayo nakatulog kagabi mga idol eh. Medyo umalis tayo kagabi mga lods eh. So pagka-uwi natin, di na ako nakapag-update. Nakapag-ipon lang ako ng news pero di na ako nakapag-update, di na kaya. Mga idol, no? So ngayon mag-update tayo. Grabe, malupit mga news natin ngayon. Kabang-abang. Alam niyo ba kung bakit? Kasi 16 ngayon. Mga idol, ngayon ang rate hike ng Japan. Oh my God. So kung kahapon medyo nag-uptrend tayo, ngayong araw na to, ina-expect ko kasi mga ano to eh, 11 to 12 ng tanghali ngayon yung oras ng rate hike o ng parang FOMC nila sa Japan. So, mararamdaman natin yung drop mga idol. O, di natin sure pero sa tingin ko baka maramdaman natin yung drop maya mga tanghali. No, so yun yung titignan natin ngayon, naabangan natin yan. So bago ang lahat mga Lodi, alam nyo na palambing naman mga idol, palike ng ating video. No, so ayan, malupit mga news natin ngayon. At syempre, sa gusto ng ganitong content mga idol, subscribe na kayo sa ating channel. No? Kung gusto niyo ng update, global news, trending news, crypto news, at kung ano-ano pa mga idol. No? So, wala pa ako sa wisyo mga idol Pero mag-update tayo, malupit tayo ngayon. So kahapon, bago ako natulog, nakapag-position ako ng walang stop loss. Buti na lang, hindi tinamaan mga buti na lang hindi tinamaan. So, eto mga Lodi, gusto ko na siyang kunin kasi nasa 50% na siya eh. Kaya lang kasi iniisip ko baka mag-drop mamaya naka-short ako. Ayan tignan natin. So, dito mismo 50% na siya. Ayan tumama na siya dito. So, ang gagawin natin ngayon mga idol, kung gaano kataas yun yan, tsaka kung nasan tayo dito. Dito tayo maglalagay ng lock profit sa 50% nito. Ayan. Dito banda. No, kaya lang syempre pag ginano mo yan, wala yan, mga idol. Kumbaga, ano lang yan. Dito. $6. Hmm. $6 lang mga lodi. 'Di ba? Grabe, alam niyo ba pagkalagay ko nito, nakatulog na ako, nakalimutan ko lagyan ng stop loss, muntik pa ako tamaan, no. Imagine napapanaginipan ko na 'to, pagkagising ko. Kala ko wala na. So, pero ngayon okay pa naman siya, mga idol. So, profit pa tayo ng 48, mga lodi. Pero titignan natin yan kasi nga inaabangan ko yung 11. Baka mag-drop yung market, no? Mga idol. So, titignan natin. Pero bago ang lahat, mag-news muna tayo, mga lodi. Antabayanan ko na lang to mga lods, no? Okay, okay. So, mag-news na muna tayo. Hindi ko alam tuloy gagawin ko sa trade ko yun. Kunin ko na kaya muna yun, no? Nasaan ba ako? Nasa 1 minute time frame pa naman ako. Okay, so mag-news na muna tayo mga idol. Maya-maya natin yung tignan, okay? So dito muna tayo kasi ito isa rin to eh. Isa rin to sa mga nagpapagalaw ng market natin ngayon. Crypto adds $60 billion as Trump announces Iran deal. No, ito yung in-announce niya. The crypto market added roughly 60 billion in value after US President Donald Trump announced a deal with Iran. So ito yung kahapon. Kaya nagpump kahapon yung market dahil dito. In a Truth Social post, Trump said, the deal with Islamic Republic, ayan na nga. Pero mga Lodi, meron pang isang malupit na nangyari. Israeli Prime Minister Netanyahu, si Bibi, is trying to arrange in-person meeting with Donald Trump to discuss Iran deal. So mukhang yung Amerika-Iran deal, mga Lodi, mukhang hindi gusto ng Israel, no? Parang ang nangyayari, si Trump yung nag-decide nun. Hindi niya sinabihan si Benjamin Netanyahu, mga idol. So medyo naiimbiyernes
naiimbierni si Netanyahu mga lodi 'no, parang ayoko niyan, ba't pumayag ka diyan, gusto ko bakbakan lang, parang gano'n yung gusto ni Netanyahu. Kaya nga sabi dito, si Yair Golan, ito yon, leader of Israel's opposition Democratic Party, slammed Netanyahu and the US-Iran deal, mga idol. So ito yung kumbaga ito yung makakaliwa sa ano sa Israel, no? A hard morning for Israel. Israelis are waking up to a deal made over Israel's head. Kumbaga, hindi kasali si Israel si Israel eh. Netanyahu is good for Hamas. Sabi dito. Sabi niya yun Netanyahu is good for Iran. Netanyahu is good for Hezbollah. Netanyahu is not good for Israel. Parang ang pinapalabas nito mga lodi. Kumbaga kasi itong mga to, mga kaano to mga kalaban to mga idol ng Israel. So, ang sinasabi niya, parang si Netanyahu ano lang yan, nakakatulong pa yan sa mga kalaban dahil sa gera. Pero mismo sa Israel, hindi siya nakakatulong. Parang ganun yan. He warns the agreement gives a vital financial lifeline to the Iranian regime while dangerously leaving Tehran core nuclear infrastructure completely intact, mga idol, no? So, ultimo yung mga makakaliwa sa lumalabas na ngayon, mga idol. At nung tumawag nga si Trump kay Netanyahu nung inatake niya yung Lebanon, mga idol, galit si Trump nun. Ang sinabi niya, "Tang ginagawa mo? Nag-aano nga nagpi-peace deal nga sumatake ka." So ayan mga idol. Kaya nga ito nagsalita na si Netanyahu. Ngayon lang to mga lodi, bago tong news na to, kayo na madaling araw lang to. Netanyahu says he does not agree with Trump's Iran deal and he told Trump, "We have our own interest." Kumbaga, labas mo kami sa interest mo sa US. Iba yung interest ng Israel sa Iran, hindi katulad mo, parang ganun. Kasi kung ikaw, ayaw mo lang ng nuclear, ganyan-ganyan, gusto mo lang ng oil, ganyan, iba yung sa Israel, iba kami, parang ganun. This agreement was made by the United States, by the President of the United States, and he believes that he can achieve both supervision and the dismantling of the nuclear program. I said, that is his decision. I repeat, that is his decision. He is leading it. Kumbaga sinasabi ni siya lang may gusto niyan, siya yung nag-decide niyan. Of course, I expressed my views in various conversations. On the other hand, I said that we have our own interest. No, kumbaga, ayun nga mga idol. Kung si Trump, okay na siya ron sa mga peace deal, si Netanyahu, iba yung gusto niya, mga lods. No, kung titigil na ang bakbakan ng Iran at ng US, pero yung bakbakan ng Israel at ng Iran mukhang hindi pa titigil, mga idol. So anong mangyayari dito? Ang gusto nga ni Trump, peace na, 'di ba? So baka ang mangyari niyan, makalaban pa ng US ang Israel. Naku, mukhang mahirap na pagka ganun, mga lodi, no? Medyo baka lumalim pa 'to, mga idol. So, hintayin natin yung ganyang pangyayari. Kaya nga sabi dito mga idol, sabi ni J.D. Vance, na we are extending an open hand to Iran. If they want to change their relationship with us, we will change our relationship with Iran. That's the offer. Kumbaga, kung yung magkaayos tayo, hindi tayo maglaban, okay lang. I don't think Bibi like those words. Sabi ni J.D. Vance, parang hindi gusto ni yun, ni Bibi Gandang Hari, hindi ni Bibi Netanyahu, no, ni Benjamin, mga lods, no. So grabe, mukhang bandang huli ang magkakainitan pa rito, Israel tsaka US mga idol no, dahil sa kagustuhan ni Trump na magkaroon ng peace. Tapos ito naman, ito na nga yun. Japan is expected to raise interest rates at 1% tomorrow. So kahapon niya to pinost, no, at 11 p.m. Eastern Time. A level not seen in over 30 years. Prediction markets are now pricing the move at 99% probability. 99% probability na babagsak, mga idol. Every rate hike since 2024 in Japan has been followed by 20% dump in BTC. So ayun yung inaabangan natin mga lods. Kaya kagabi talaga pinilit kong, kasi alam ko talaga naaangat muna yan bago mag-drop Pipilitin umangat yan, mga idol. Alam nyo kung bakit? Kasi kung hindi tayo umangat kahapon, imagine di tayo umangat kahapon,
mga idol. Kumbaga nag-console lang tayo. Nag-console lang tayo saan na ba? Mag-ano tayo, 1 hour time frame. So, mag-console lang tayo. Sabihin natin dito. Saan ba kahapon? Dito ata. June 10? Hindi. Ito na, June 16. 40 na nga ito eh. Dito lang mga idol Sa Bitcoin, sabihin natin hindi tayo umangat. Imagine nasa 63 tayo. 63,000 tas biglang magre-rate hike ang Japan mga lodi. So sabihin natin bumagsak tayo ng mga 20% after dito. Sabihin natin 10%. 10% na lang. Aabot pa tayo ng 57, no? Aabot tayo ng 57 kung dito. Ngayon, umangat tayo ngayon, mga idol, no? Kasi nga, magre-rate hike yung Japan. So, pag umano tayo ng 10%, babagsak lang tayo ng 59. Babalik lang tayo dito sa pinaka-bottom natin nung nakaraang June 5. 'Di ba? So, ayun yung inaano natin. Kaya naisip ko rin talaga na magpa-pump kahapon dahil magbabagsak ngayong araw. Ayun yung sa tingin natin mga lods. Pwede, alam nyo naman, minsan lagi tayong mali eh. Kaya nga lagi tayong talo eh. Di ba? Di ba? So, ngayon, sa XRP naman, ganun din. No? Imagine, kasi dito tayo nagsimula umangat eh. Umangat tayo ng ilang percent? 14% eh. Inangat natin dahil lang sa balita ni Trump, mga lods. Ngayon, sabihin na nating bawiin yung pag-angat na yan dahil talagang ang rate hike ng Japan, mga lodi, matik na yan, bababa ang market eh. 'Di ba? So, sabihin na nating 14% mga lodi ang bibabagsak kung sakaling di tayo umangat kahapon. Aabot tayo ng 0.97. 0.97 mga idol. So ngayon, pag nag-rate hike ngayon, bumaba man tayo ng 14% from now. Yan. 1.06. Babalik lang ulit tayo doon kung saan tayo pinakababa nung June 5 o nung June 6. June 5 to, 'di ba? Yung parang sa BTC. So ito yung pinakababalikan natin sa tingin ko mga lods Ganun din sa Bitcoin. Yung pinaka-drop nung June 5, June 6, ayun yung babalikan natin. If ever na lumala yung bagsak ngayon ng yung sa Japan rate hike mga idol. So anong oras ba yan? Tanungin natin. Anong oras sa Pilipinas ang rate hike ng Japan? Tanungin natin mga lodi. Ito alam ko kasi pag 11 PM Eastern Time, 11 sa atin ng umaga yun. Parang ganun, 12 hours yun eh. 12 or 13 hours eh. Mga idol eh. Kasi nga, advance tayo ng 12 hours sa US, di ba? Kasi US yung nag-post nito eh. Kaya 11 PM Eastern Time. So sa Japan, tagal naman sumagot ni Grok. Puyat din ata to mga idol Puyat ka rin, Grok. Tagal Ulitin natin ang katanungan. Ang guluhan pa siya eh. Kailangan ba English? Nagaganyan na. Pag nagaganyan, sasagot na yan. Sa Pilipinas, etc. 10:45 AM nga hanggang di ba mga 11. Kaya inaasahang ilabas ng June 16, 2026 bandang 10:45 AM hanggang 12 noon hanggang tanghali. Bakit ganun ang oras, etc. Ayan dahil sa ang Pilipinas UTC oras ahead magiging ayan 10:45 to 12. Ngayon to mga loading ngayong umaga. So, ayun yung ini-expect lang natin. Pero hindi natin sure talaga to Kung titignan lang natin yung history, talagang nagda-drop yung market pagka ganyang nag-rate hike yung Japan, mga idol. No? So, kung masusunod pa rin yung history, bababa tayo mamaya. No? Pero pwedeng ang gawin ng market, mga idol, pwede niya ring gawing mangkuha muna, no? Umangat muna siya dito bago siya bumaba. Kumbaga, kunin yung mga nakaposition tulad natin.
'Di ba, tamaan yung liquidation para hindi tayo, gusto niyong kumita, bawal 'yan. Kukunin muna tayo bago tayo bumaba. Kaya nga gusto ko muna sana kunin 'to, eh. Pero, bahala na si Batman, mga idol. Tignan natin 'no. It's now it's all or nothing. 'Cause I want it all or nothing at all, mga idol 'no. So, kung hindi tayo bibigyan bahala na siya diyan, mga lods 'no. So, ayan, tingnan natin, At siyempre ngayon 'yan, ngayong araw 'to, and then mamayang madaling araw, tama ba? Mamayang madaling araw, mga lodi. Alam niyo ngayong araw hanggang bukas, hanggang mamayang gabi, malupit, eh. Hindi pa, mga lodi. Next pa, bukas pa ng madaling hindi, tama, Huwebes pa 'to ng umaga, mga idol. 24 hours ang pagitan, mga lodi, ng rate ng Japan at ng US. So, may pahinga bukas, mga lodi. Ayun yung dadamdamin mo muna yung bagsak isang araw, buong araw, tas babagsak na naman pagdating ng FOMC ng US. Oh my goodness. Hindi, ang inaasahan kasi sa FOMC ng US, mga lodi, is pause. Okay, hindi siya magre-rate hike, hindi rin siya magre-rate cut. Malaki yung percent na magpo-post lang ang US. So, usually sabi nga natin kahapon na nababalance ng US ang rate hike ng Japan. Sa history, bumababa kapag nagre-rate hike ang Japan pero nakaka-recover kasi mag-rate cut ang US. No? So, mangyayari mag-rate hike yung Japan, bababa yung market. Tapos biglang mag-rate cut naman yung US, babawiin. Oy, babawiin natin 'to, angat muna tayo kasi nag-rate hike yung Japan, eh. Pero ngayon hindi. Mas malala ngayon. Alam niyo kung bakit? Hindi lang 1%. Dati kasi pag nagre-rate hike in Japan, 0.25, 0.50, ganun lang. Pero bumabagsak. Ngayon, isang buong number. Tapos, ang makulit nun, imbis na mag-rate cut ang US, hindi siya mag-rate cut, magpo-post lang siya. So, mas malaki yung tama ngayon, mga idol. Ayun yung inaasahan nila. Hindi natin sure kung ganun yung mangyayari, pero ganun yung inaasahan ng market. No? Na medyo magdadrop tayo hanggang Friday. So, hintayin natin yan, mga idol. Sinasabi ko lang sa inyo, kung uangat tayo, di goods. No problem, mga idol. Yun yung gusto ng lahat, makarecover, mag-uptrend, eh. Pero at least, sinasabi ko sa inyo na may mga chance tayo ngayon na magdadrop tayo. Okay? Nang medyo malaki. No? Medyo malaki, mga idol. Punta ngayon tayo dito tignan nyo nga si James Wynn. Grabe naman to. Si James Wynn, ang taong nanalo at simula nun lagi ng talo. James Wynn, si Bitcoin crashing to 25,000. Imagine, ang in-expect niya, 25,000. Trader James Wynn says Bitcoin BTC could fall toward $25,000 before a compelling long-term buying opportunity emerge. He urged that market confidence needs to be fully reset before the next major accumulation phase begins. Wynn also pointed to growing geopolitical economic risk, no? So ayan na nga, mga lodi, in-expect niya bababa pa tayo ng 25,000. Si Bitcoin yan, mga idol, no? So grabe, 'di ba? Iba naman tayo, punta naman tayo sa XRP. Ripple is racking up regulatory wins across Europe. Ito good news naman to pala. Ripple kasi CRADAC just drop on the What the Fintech nakalagay. What the Fintech, parang event ata to, podcast. Talking about Fresh UK and Luxembourg licenses and Ripple's growing strategy across the region. Banks want one partner for custody, liquidity, settlement, and compliance. And Ripple is positioning itself as exactly that. So, dito sa ating UK, mga lodi, nakaposition na daw yung Ripple. Paano? Follow-up news dyan. Sabi dyan din ni, anong pangalan ni madam? Si Cassie CRADAC. Sabi niya rito, RLUSD just crossed a 1.5 billion market cap, making it a top 10 USD stablecoin barely over a year after launch. No, kumbaga ang laki ng tinaas nila, 1.5 billion agad, no, sa loob ng isang taon. NYDFS regulated, billed for cross-border payment and doubling as an on-ramp into the XRP Ledger ecosystem, the fastest growing stablecoin in the market right now. So bullish ang tingin dyan ni Cassie. Okay? At bukod dyan,
XRP Ledger payment app goes live on iOS and Android. Oh, RealFi has launched its XRP Ledger powered payment app on the Apple App Store and Google Play Store. So meron na mga Lodi sa Google Play Store at sa Apple App Store. The rollout expands access to blockchain-based payment services through mobile devices. The move marks another real-world payment use case built on the XRP Ledger. So ayan meron na tayong kumbaga, ako kasi pwede ko naman siyang i-download pero hindi ko naman pambabayad yung XRP. Mga Lodi, no? Hindi ko pambabayad 'yan. Siyempre, mag-stablecoin tayo. Ganun, no? If ever, no, kung sakaling 5 years o 10 years from now, kung may babayad man ako ng XRP Ledger, siguro depende na 'yon. Halimbawa, kung magkano ba tong Tesla na to? 100 XRP yan, boss. O, di ba? Presyo ng ganun niya. O, di doon tayo magbabayad ng XRP. Pero kung bibili ka ng mga grocery, bibili ka ng toothpaste, sabon, di ako magbabayad ng XRP. Grabe naman yan. Iniipon mo nga yan eh. Kaya nga sabi ni Vincent, di ba? Gusto nilang ipunuin yung bag nila. Kaya mas maganda ipambayad yung stablecoin, wag mismo yung token, no? Saan ba tumupunta kasi yung pera? Oh, that's what I'm talking about. Don't ever believe those anti-XRP people who says Ripple will only use RLUSD. Kasi marami nang nagsasabi, wala mang gumagamit ng XRP, mayroon ng RLUSD, ba't gagamit pa ng XRP? Oh, di ba? And don't fall for that trap, sabi. Stay away from those who distort kasi words and twist them to mean XRP will not be used. Kasi nakinig din siya ron eh. The XRP ledger will grow even bigger in every market. Of course, RLUSD will be used as well. This varies for every single market and industry. You will always need the XRP for liquidity. Ayun naman kasi talaga yung purpose niya, mga idol. No? Remember, all roads lead back to Ripple's North Star XRP, mga idol. Nasa center yan, yung XRP. Always, no? Kasi sabi dito ng XRP Ledger Foundation, the XRP Ledger is growing fast as home for real-world asset o XRP Ledger o mga loads. 1.9 billion. Naunahan niya na yung Ethereum. 'Di ba? Pero lupit din talaga ng XLM mo. Umataw din talaga, no? Pangatlo, no? O, Solana, sa kalahati lang. Wala pa nga sa kalahati ng XRP Ledger. Avalanche, Say, Mantle. O, ayan, mga solid din to. At eto naman, boom, DTCC Ripple Prime launch July. So ito, inaabangan din natin to mga lods Kasi alam naman natin kung bakit hindi pa ina-announce ng DTCC yung Ripple bilang partner, mga idol, no? Dahil alam nila yung mangyayari once na nilabas yan. At ayaw pa yun mangyari ng lahat. Ayaw pa yun mangyari ng mga big banks kasi nag-iipon pa sila, mga idol, no? Tapos eto naman, ready or not, here we come. Sabi dito, XRP is about to melt paces. I know there's talk about Clarity Bill not happening until September, but I doubt it kasi nga marami nang nagsasabi na kasi nga 'di ba pinost ni Eleanor Terret na tawag dito, parang impossible pa, no? Na magkaroon ng mapirmahan sa July 4. Pero August pwede, mga loads, no? Kaya kumbaga kasi sa mga ganyang date, mga idol, medyo hindi na tayo diyan eh. Sa akin nga, sabi ko nga, kahit na ma-delay okay lang sa akin para makapag-ipon pa tayo, mga loads. Hindi pa ako masaya sa hawak ko XRP. No, kulangan pa ako dun. So kailangan pa natin mag-ipon. No, pero sabi niya rito, I still say July 4 or earlier. Kumbaga siya naniniwala pa rin siya. It's a symbolic and strategic for the midterms. Kasi nga, parang to nakaplano na. Kumbaga ganun. June 14, Trump's birthday, peace deal. June 19, Trump declared federal holiday, peace deal signing. Ito sa Friday to. No, once na yung pipirmahan na nila. July 4, US 250th birthday Clarity Bill. Ito yung parang isasabay na daw nila yung Clarity Act dyan. May and June, good. July and August is amazing. Ayun yung sinasabi dito ni Real Remy Reef, mga idol, no? So, naniniwala ba kayo sa kanya, mga lods, no? So, grabe. Alam nyo yung mga news ngayon. Kakaiba ngayon, mga idol. At sabi ko nga, doon tayo titingin sa mga big news kasi for me, yung sa Japan rate hike, napaka-importante niyan. Napaka-importante na tignan natin yan kasi mamaya biglang bumagsak, hindi natin alam kung ba't bumagsak. O, di ba?
Tapos kung i-announce ng Japan na hindi na kami magre-rate hike, oh, 'di ba? Magkakagulatan ngayon. Di kapag nangyari 'yun, di bababa yung market, baka tumaas pa yung market, pwedeng ganoon yung mangyari, 'di ba? Ah, 25% of elite technology companies now hold Bitcoin. As flagged by Michael Saylor himself, some 25% of the Magnificent 8 tech companies, formerly the Magnificent 7, now feature BTC on their balance sheet. The milestone was achieved after Elon Musk SpaceX went public just days ago. The other firm hold BTC directly is also a Musk company in the form of Tesla. So Tesla, SpaceX, meron talaga niyan mga lods, no? Sa hindi naman tinatago ni Elon Musk na meron siyang Bitcoin, mga idol, no? So ayan. Ano pa? The 70 million question hanging over Cardano's earliest days. Where did 1,000 BTC go? Charles Hoskinson has given his most detailed account yet. Alam niyo si Charles Hoskinson, parang nangugulo na lang. Hindi ko alam mga idol pero parang nalulungkot ako sa community ng Cardano ngayon mga lods. Yung mga nagtiwala, 'di ba? Kasi nung mga una pa lang na nagsasalita-salita siya ng kung ano-ano, parang naisip ko, parang siya yung makakasira sa Cardano. Kumbaga yung mga sinasabi niya hindi masyado. Kasi may mga nakita akong interview niya na pumapatol siya sa audience eh. Meron doon na nagtanong sa kanya, tapos parang tinrush talk niya rin, ganun. So, hindi parang yung professionalism, hindi katulad nila Brad Garlinghouse pag nagsalita, 'di ba, na parang makikita mo na pro talaga sila na kumbaga hindi nagpapadala sa ano, kung sumagot sila maayos. Si Charles Hoskinson hindi, pag nagagalit talagang pumapatol. Pumapatol. So ayan. So ayun news natin ngayong umaga. Medyo maaga tayo nag-news ngayon. Siyempre mamaya agahan din natin yung ating pangalawang news. Sana maagaan natin mga idol. No? Pero ang aabangan natin ngayon, mag-11 o hanggang 12, kung ano mangyayari sa market natin pag nag-rate hike ang Japan. No? So ayun. No? So ayun ang news natin ngayong umaga. Pasensya na kayo, hindi tayo nakapag-update kagabi dahil hindi na talaga kaya mga idol. So kita-kits tayo mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol. Kita-kits mamaya.